Ito yung dahilan kung bakit walang image ang Diyos sa Bible. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Ako si Pastor Wes at ito ang Magkape. Napansin mo ba sa tabernacle at sa temple ng Israel, walang ribulto ng Diyos? Bakit? Hindi ba mas madali sanang sumamba kung may nakikita kang larawan, di ba? Pero ni isang larawan ng Diyos sa tabernacle at temple ng mga Israelites sa Old Testament ay wala kang makita. Yan yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa Judges chapter 17 na po kami. Nakita namin doon na ang problem ni Micah ay gusto niyang sambahin ang Diyos sa sarili niyang paraan na siya mismo yung gumawa. Alam niyo po sa Judges chapter 17 verse 3, sinabi ni Micah na gagawa siya ng isang inukit na larawan kahit inaalay niya ito sa Panginoon. Magandang pakinggan, di ba? Pero ang problema ay hindi dahil gusto nilang talikuran ang Diyos. Ang problema ay gusto nilang i-represent ang Diyos sa pamagitan ng isang image. Kahit malinaw itong ipinagbabawal ng Diyos. Ganitong sinabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 16. Basahin ko po sa inyo. Verse 15. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. That is verse 15. Verse 16. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop, verse 17, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon. Ang keyword dito ay yung anyo, yung form. Sa Hebrew, ito ay timona. Ang ibig sabihin, ito ay visible form, likeness, o representation. Okay, pakinggan yung maigi ito. Bakit pinagbabawal ito ng Diyos? Dahil nung nagsalita ang Diyos sa bundok ng Sinai, narinig ng Israel ang kanyang tinig. Pero wala silang nakitang anyo. Wala silang nakitang form. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi maaaring ilarawan o ikulong sa anumang bagay na gawa ng tao. Kaya nga pinagbawal niya na gagawa ng larawan at nabasa natin kanina doon sa verse 16 ng Deuteronomy chapter 4. Alam niyo po, kapag gumawa tayo ng representation ng Diyos para siya isambahin, may panganib. May panganib na sasambahin natin yung atin pong sariling idea tungkol sa Diyos. Sa halip na ang Diyos ayon sa kanyang sariling pahayag. But this is the good news. Hindi tayo iniwan ng Diyos na manghuhula. Ano kaya ang kanyang katangian? The word katangian, inihayag niya ang kanyang sarili ng lubusan kay Jesus Christ. Kaya sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, basahin ko po sa inyo. He is the image of the invisible God. Sino yung He? Si Jesus Christ. Kaya kung gusto natin makilala ang Diyos, aba naman, basahin natin ang Biblia, tignan natin kung sino talaga si Jesus Christ, ano ang katangihan niya, hindi po tayo dapat tumingin sa ribolto. Mahal ka ng Panginoon, kaya pinakilala niya ang kanyang sarili sa pamagitan ni Hesukristo. Mahal ka ng Panginoon, kaya hindi mo kailangang gumawa ng sariling larawan ng Diyos upang makilala siya. Mahal ka ng Panginoon, kaya lumapit ka kay Kristo sapagkat siya ang tunay at ganap na kapayapaan ng atin pong God the Father. Kung may kakilala kang nagtatanong, paano ba talaga maligtas? Meron po akong link diyan sa description, i-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na nagsasabing be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.